Hello everyone, ako si Jason T. Asuncion at ang topic natin ngayon is kung paano maglagay ng image sa mga HTML pages natin, no? Paano maglagay ng picture doon. So, kung nakakasunod kayo sa mga activity natin, gumawa ako ng folder ko dati. Ang pangalan ng folder ko is DHTML, D for dynamic, no? So, dito natin nilalagay yung lahat ng mga activity natin. Ikalawang activity na natin to. Then, kailangan rin natin sa activity na to ng image, ng picture, no? Yung image nyo, kung may mga image na kayo, ilagay nyo lang doon sa loob ng folder nyo. Okay, yung HTML folders. Meron akong dalawang image dito. Okay? So, ano ang mga image na pwedeng gamitin? Siguro din nyo lang na yung image nyo ay JPEG siya o GIF, no? Okay, yung kasi yung mga karaniwang ginagamit pagdating sa sa web page, yung mga image na ginagamit doon. Pwede rin PNG. Okay? Okay. Pero pinakapangkaraniwan kasi ginagamit natin na format ng image is yung JPEG at saka GIF, no? So, siguraduhin niyo lang meron kayong dalawang image na nasa loob ng DHTML folder nyo. Kasi kung medyo malayo pa yung panggagalingan niyan, medyo mas magulo yung addressing na gagawin natin mamaya pag nag-code na tayo. Okay? Kung meron na kayong dalawang image sa loob ng DHTML folder nyo, okay, ang gagawin lang natin is magbukas lang kayo ng notepad. Okay. So, ito may notepad na ako, no, nakaayos na. So, ito yung basic structure ng HTML, di ba? Tinuro ko doon sa intro natin. So, gawin nyo lang to. Ito yung basic structure. Sa title, kahit wala tayong isulat, pero okay kung may susulat tayo. For example, ang susulat natin dito sa activity na to, lalagay natin sa may title is image manipulation. Okay? Paano malagay ng image at paano i-format yung image na ilalagay mo sa HTML page mo. Okay? So, kung meron na yan, then sa body, doon natin ilalagay kasi yung image. No? So, lahat ng component na nilalagay natin sa loob ng HTML pages natin, sa body nilalagay yan. No? Okay? Yung mga text, mga picture, sa body nilalagay. So, paano maglagay ng image? So, simple lang. So, ang code is itong img space src. Okay? Na nasa, lalagay mo, mag-type ka muna ng less than symbol, tas img src, equal sign. Okay? Paliwanag ko muna. Ano tong img? Img stands for image. No? Para ne-declare mo na itong tag na to is para sa image. SRC stands for source or yung panggagalingan ng image. Okay? So, saan manggagaling image? Sabi ko nga sa inyo kanina, kung yung image mo ay hindi kasama nung HTML folder mo o yung image mo hindi kasama ng HTML page na gagawin mo, kailangan mo sabihin kung saan siya nanggaling. Halimbawa, kung saan address, ang drive, okay, pwede kang gumamit ng C:// then yung address ng folder and so on and so forth. Pero kapag magkasama na yung image mo at saka yung HTML page mo sa isang folder, kahit hindi mo na i-declare yung address, yung mismo address sa pinanggagalingan, kahit yung pangalan na lang mismo ng image. Okay? So, mas madali kapag ganun. So, ano ba ito? Ito yung folder ko, di ba? The HTML folder. Dito ko i-save mamaya to. Activity to natin yan eh. So, may dalawa akong image dito. Parehong JPEG. Itong Asuncion 14 and Asuncion 16. Okay? So, unahin ko muna yung 14. Okay? So, img-src, yung imbis na address, yung mismong pangalan na lang ng image. Kasi pareho lang sila ng folder na panggagalingan. So, lalagay natin siya sa double quote. Okay? Tapos yung pangalan ng image. Yung pangalan ng image ko kanina, ba yung unahin ko yung 14.jpg. Okay? Okay, may mga pagkakataon na minsan hindi gumagana yung JPG, no? Pag hindi gumagana yung JPG, baguhin nyo lang, gawin nyo lang JPEG. JPEG. Okay? Minsan nagkakaproblema eh. Okay, so yan lang. Ganyan lang kasimple. img src space yung pangalan ng image. Okay? So, try natin i-save to. File, save as. Okay, save ko siya dun sa folder, di ba? The HTML folder. Yan yung nasa desktop. Siguro din natin yung save as type niya is all files. Okay? This is activity or act2.html. Then save. Okay. Try kong buksan. Ito na siya, di ba? Ito na siya. So, double click ko lang. Bubukas yung browser ko. Okay. So, dapat may image na lalabas. Okay, that's it. Ito yung picture na yan. Yung img src
is equals to Asuncion 14. Ito yung Asuncion 14 image. So, nasa browser ko na siya, di ba? Ito yung image. Okay? Picture yan ng daughter ko, si Micaela. Okay? So, kung magdadagdag ka pa ng image, simple lang. Ganun din. Okay, copy ko lang to, no? Copy ko lang. So, ilalagay ko lang sa ilalim. Okay? Kapalitan ko lang tong 14 ng 16, di ba? May dalawang nga akong image, di ba? 14 saka 16. Ito yung 14, ito yung 16, di ba? Same folder sila nung activity 2 ko. So, save ko lang ulit to. I-refresh ko to. Dapat dalawa na yung picture. Refresh. Okay. Hindi mo nakita yung isang picture, di ba? Ayun, nasa ilalim. Okay. Alam ko na nasa isip nyo. Gusto ko magkatabi yung dalawang picture, di ba? Okay, ito. Bunso ko, si MJ. So, kung gusto natin magkatabi yung dalawang picture, ba't hindi nagtabi yung dalawang picture? Kapag feeling nung browser na yung dalawang image mo hindi kasya, okay, horizontally, automatic ibababa niya. Kasi masyadong malaki tong image na to eh. Tapos tatabihan ko pa ng isang image na malaki, hindi kasya, kaya automatic binaba nung browser. Okay? So, ang gagawin natin, imamanipulate natin tong image nito, paliliitin natin ng konti para magkasya silang dalawa. Okay, horizontally. Okay? So, ganito magmanipulate ng image, no? So, halimbawa, ito, pagkataas ng IMG-SRC, okay, pwede kayo magdagdag ng code, space, okay, pwede na ayusin yung width saka yung height niya. For example, yung height muna. Height is equal to, okay, try natin ng 500 px. Px is for pixel, okay? Then yung width niya is equal to 400 px or pixel ulit. So, yan. Dineclare ko kung anong image na lalabas, then sinabi ko rin kung gaano kalaki yung image na lalabas. Okay? So, mas maganda kasi kung dineclare mo yung image na lalabas para hindi na kinakalkula ng HTML browser kung gaano kalaking image, automatic meron ng number na nakaset. Although kahit ano yan, kahit medyo maganda na yung proportion ng image, kung alam mo yung eksaktong height and width ng image mo, mas magandang i-declare mo siya sa IMG-SRC source, IMG-SRC tag mo, no? Kasama ng image tag. Actually, ito yung main tag eh. Okay, property niya tong source, yung height and width. Okay? So, try kong save. Then, refresh natin. Okay. Okay, pansin nyo, nagkasya na sila, diba? Dati nasa ilalim tong isang image na to na malaki. Ngayon, nagkasya na sila, magkadikit na sila. Why? Kasi manipulated na, no? Pinaliit ko ng konting image kanina. Itong nasa left side natin. Tapos ito yung malaking image niya sa right side, di ba? Meron pa tayong mga pwedeng idagdag. Ano ba? Gusto mo lagyan ng border. Okay. So, space, border. Okay. Border is equal to meron talagang border yan eh. Okay. By default, may border siya. Yung nga lang 0. So, mas malaking number na ilalagay mo sa border, mas makapal yung border. So, diba, try natin 1. Try natin 1, ha. Then, save ko ulit. Balik ako doon sa browser. So, para may border siya, no? Okay, hindi yan talagang border ng HTML. Border to na galing doon sa image. Talaga may border ng image. Pero, pag nag-refresh ako, okay, mapapansin nyo, itong image na to, may border na siya sa gilid, kulay black. Diba? Medyo manipis. Kung gusto nyo kapalan yan, okay, doon sa may source nyo, doon sa may HTML nyo, sa may notepad na ginagawa nyo, palitan nyo lang, mas malaking number, mas makapal. For example, 5. Okay. File save ulit ako. Then, refresh. Okay. So, nakita nyo, kumapal yung border niya na black sa gilid. Okay. So, kung gusto nyo baguhin yung kabilang image, pwede rin. Ang bagay niyan, gusto ko yung image talaga na ito, yung ikalawang image, ayaw kong magkatabi sila. Okay? Kahit kasya sila, horizontally, ayaw kong magkatabi sila. Gusto ko, nasa ilalim pa rin yung isa. Diba? Kung ganun ang gusto nyo mangyari, ang gagawin nyo lang, doon sa pagitan ng dalawang image nyo, okay, lalagyan nyo lang ng tag na BR. Okay? Ang ibig sabihin ng BR is break line or enter, simple enter. Okay? Para nag-enter lang siya. Kaya pag sinave ko to, at ni-refresh ko, okay, kahit kasya sila horizontally sa isang page, napansin nyo, bumaba yung isang image. Diba? Bumaba yung isang image.
And that's it. I hope may natutunan kayo sa activity na to. At gaya na lagi kong sinasabi, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo at kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video and God bless.